Anak siya ng isang GRO na nabuntis ng isang Amerikano. Pero ang sabi ni Aling Charito ay, sinabi ng manghihilot na namatay ang sanggol na dapat sana'y unang dadalhin doon. Kung kaya ang anak ng GRO ang dinala. Patay talagang batang sinasabi mo, Angela. I'm sorry. No! Tumayo siya na parang nakuryente sa desk na naghihiwalay sa kanila ni Lucas. Nagpunta ka roon without even telling me? I'm sorry, I have to talk to her alone. She is a valuable acquaintance and I don't want her offended. Nakikita ko na si Justin noon and I never can believe that he is a son of mine. You're thinking that I lied to you para lang mapalapit sa'yo, ganun ba? Namumula na siya sa galit. You're acting behind my back and now you're accusing me of something. I'm sorry. Kaya lang naman ako pumayag ay dahil sinabi mong anak ko ang bata. How could you? How could you have done this to me? I'm sorry, Angela. You were my only hope. Hindi na niya napigilan ng mga luha. I sacrificed everything for you, Lucas. Hindi mo alam kung anong dinanas ko para lang sa'yo. Sana pala hindi na ako lumapit sa'yo noon. It just opened all wounds that never really healed. Old feelings that never faded. Angela, I'm sorry. I'm sorry for our child. And I'm sorry for myself. Dahil umasa ako na kahit papano, ang kakaibang ipinakita mo sa akin ay simula ng pagkakabit ng tulay ng iyong puso sa akin. It was too much to ask. I'm really sorry. Angela. Napakagaga ko dahil hanggang ngayon, after all this time, mahal na mahal pa rin kita. Labis-labis na panghihinayang ang nasa tinig niya. You won't see me again, Lucas. Thank you for the time you wasted. Angela, good luck sa'yo at kay Harleen. I'm sure she'll make you happy. Tumalikod siya at iniwan ito. Kumusta ka na, Mama? Porma lang mukha ni Angela sa unang pagdalaw niya sa ina. Anong gusto mong sabihin ko sa'yo? Mabuti? Bakit mo ako pinasok dito, Angela? Gusto kitang tulungan, Mama. You're a chronic alcoholic and you need help. Gusto mo lang na mawala ako sa'yo. That's not true. Paglabas mo rito ay sa akin ka pa rin naman babalik. You have no choice. Hindi siya pinapansin ni Juanita. Mama, all my life, hindi ko tinanong ang mga desisyon mo. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong malaman ang katotohanan. Ibang-ibang tono ng pagsasalita niya at natahimik ito. Namatay ba talaga ang anak ko noon, Mama? O ipinaampun mo siya? Hindi nito masalubong ang kanyang mga mata. Sa panahong inilagi nito sa klinika ay luminis ang utak nito mula sa alkohol at luminaw ang isipan. Namatay ang anak mo, Angela. Ang batang ipinalibing ko ay talagang anak mo. Apo ko siya. Hindi siya ipinaampun ni Aling Tika. Hindi. Nang pinauwi ko si Charito mula sa ospital, nagkagulo sa loob ng nursery dahil nangingitim si Hansel. Nagkaroon yata ng impeksyon na hindi naagapan ng mga doktor. Pagkaraan ng isang oras ay binawian ng buhay ang anak mo. Umuwi ako at inabutan ko si Tikang. Nag-usap kami at sinabi kong wala na ang bata. Umalis siya kasabay ni Charito. At hindi ko alam kung ano nangyari. Ang mga lampin na ginawa ko, bakit na kay Aling Tikang? Yun daw ang suot ng bata noong pinauwi ko na kay Tikang. Wala na akong makitang punto para patagalin pa ang mga yon. Talagang ipapaampun niyo siya? Oo. Nagbaba ng tingin si Juanita. Wala siyang masabi sa tahasang pag-amin ng ina. I have to go. Babalik na lang ako sa 1 linggo, Mama. Nagmamadali siyang tumayo mula sa bench kung saan sila nakaupo ng ina sa lilim ng isang mayabong na puno. Angela! Napahinto ang dalaga. Whatever it's worth, I'm so sorry. I'm sorry that I messed up your life the way I did mine. Nilingon niya ang ina. Hindi ko mahal ang ama mo. Ipinagkasundo lamang ako sa kanya ng iyong lolo dahil mayaman ang angkan nila. Muhing-muhi ako sa iyong ama dahil sa pilitan niya akong ipinakasal. Pinilit niya akong tumigil sa pagtuturo dahil mas kailangan mo raw ako sa bahay. Nagalit ako sa iyo at sa yaman ng ama mo na siyang nagdala sa akin ng lahat ng hirap. Sinumpa ko na uubusin ko ang lahat ng yaman niya habang nabubuhay ako. At nagtagumpay ka, Mama. At pati ikaw ay isinama ko, Angela. Mahirap din ang napupusuan ko noon gaya ni Lucas.
Hanggang sa'yo. Ninais kong maghigante dahil ikaw ang dahilan ng pagtigil ko sa pagtuturo. Bakit kita hahayaang maging masaya? Samantalang ako'y bilanggo sa isang kahapong ikaw ang resulta. Hindi kayang ituwid ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali, Mama. Kung nagbago ka sana noong nawala si Papa, iba na ang naging buhay natin. Hindi ka sana inalipin ng iyong galit. Hindi nakasagot si Juanita. Hindi pa siguro huli ang lahat, Mama. Tulungan mo ang sarili mong ituwid ang lahat ng pagkakamaling nagawa mo. Nilapitan niya ang ina at hinalikan ito. Hindi man lamang ito tuminag nang tumalikod siya. Nang buksan ni Lucas ang pinto ng condo unit ni Harleen, umagang-umaga bago siya pumasok sa opisina, ay kumunot ang noon niya sa nakita. May hindi ubos na pizza sa center table, nagkalat ang basyo ng beer at isang bote ng champagne, at bukas pang CD player na nagpapatugtog ng mga romantikong awitin. Tumaas naman ang kilay niya nang makita ang mga damit na halatang isa-isang hinubad patungo sa silid ng nobya. Damit, sapatos ng lalaki at babae, ang sinundan niya paakyat. Hindi pa nakakarating ay alam na niya kung anong maaabutang eksena sa loob. Tahimik na binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang nobya, mahimbing na nakayakap sa isang lalaking tulog din. Habang kapwa walang saplot ang mga ito, pinakiramdaman niya ang sarili. Dapat ay magalit siya. Dapat ay magwala siya dahil huling-huli niya si Harleen sa piling ng ibang lalaki. Pero bakit pagluluwag ng loob ang nararamdaman niya at hindi galit? Nilapitan niya ito at kinalabit sa balikat. Harleen. 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 Nagbukas ng isang mata si Harleen at napabalikwas. Lucas! Naalimpungatan na rin ang lalaki sa tabi nito. Kaagad na paupo ang dalawa. I can explain this. I'm sure you can, Harleen. Lucas, I'm sorry. Napaiyak bigla si Harleen habang hindi naman ito binibitawan ng katabi. I'm sure you are. Sino ka? I'm Butch David. Ikaw yung sa custody case na hinahawakan ni Harleen ngayon, hindi ba? Yes, I can explain everything, pare. Explain what? That you fell in love with my fiancé while on the case? I want to marry her. Napangiti siya. Tiningnan na naguguluhang si Harleen. Hindi ka galit? Actually, you saved me from breaking the bad news, Harleen. I'm breaking off our engagement because I'm also in love with someone else. Lucas? Kailan pa nagsimula ito? For about a month now. Great. Tumalikod na siya. Here's the key to your place, Harleen. I don't think I'll be needing this anymore. See you at the office. Pasensya ka na, Angela, kung mali ang impormasyong nasabi ko sa'yo. Hindi kasi matahimik ang aking budhi hanggat. Ngayon ho ay maaari na kayong matahimik. Salamat. Wala hong anuman, Aling Charito. Nag-usap pa sila sandali bago nagpaalam ang mag-ina. Naiwan na naman sila ni Rita sa likod ng butika. Anong balak mo ngayon, Angela? Wala, tuloy ang buhay ko gaya ng dati. I'm really sorry kung nabigyan kita ng maling impormasyon. Hindi mo na sana kailangan lumapit kay Lucas. Hindi ka na naman sana nasaktan ng ganito. Hayaan mo na. At least kahit na papaano, naranasan kong makapiling siyang muli. Kahit sa sandaling panahon lang. Tumayo na rin siya. Paano, hindi na ako magtatagal. Pupuntahan ko pa ang anak ko sa sementeryo. Matagal-tagal ko na siyang hindi nadadalaw. Malaki na ang pagkukulang ko sa kanya. Inabutan niyang nililinis ng tagapag-alaga ng puntod ang libingan ng anak. Binati niya ito saka nagsindi ng kandila. Matapos ilagay ang mga bulaklak na binili para rito. Mukhang matagal ho kayong hindi nadalaw, ma'am. Oo nga, pero hindi na ngayon. Ngumiti siya at tiningnan ang lapida ng anak. Dumaan ang maraming sandali ngunit nanatili pa rin siya sa harap ng puntod. Ito na lamang ang tanging alaala ni Lucas sa kanya. Sayang, kung naging matapang lamang sana siya noon. Mapusyaw na ang kulay ng araw na papalubog na nang mapansin niya ang isang lalaking bumaba mula sa isang sasakyan kasama ang isang staff ng sementeryo. Dito ho yun, sir. Isa sa mga lapida rito. Natigilan siya nang makita si Lucas na may hawak na bulaklak. Alam ko na kung saan. Thank you, ha. Lumapit ang binata sa kinalalagyan niya. Walang kibong inilapag nitong dalang bulaklak at saka lamang naupo, hindi malayo sa kanya. Paano mo nalaman ito? Hindi na mahalaga yon.
Bakit ka naririto? 7 taon na ako nagkulang, Angela. Pati ba naman ang maliit na bagay na ito'y pagkakait mo pa sa akin? Hindi siya nakakibo. Matagal na sandali ang nagdaan. Takip silim na at kakaunti na lamang ang liwanag. Ngunit hindi pa rin sila tumitinag. Mauuna na ako sa'yo, Lucas. Sa wakas ay tumayo na siya. Mag-usap muna tayo, Angela. Tumayo rin ang binata. Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Sa atin? You said you still love me. Is that true? Lucas. Answer me, Angela. I want to hear the truth. Yes, I still love you. Alam kong kahangalan ito. Pero hindi naman na kita guguluhin pa. And I love you too. Napatigil siya sa sinasabi. What? I still love you, Angela. You're the best thing that happened to me. And it was so hard to let you go after all these years. You still love me? Namalikmata siya. Hindi makapaniwala sa narinig. Yes. If this is some kind of a sick joke. No, let's start all over again. Hindi magiging mahirap ang lahat. Lalo pat nakapagsimula na tayo. There's no reason why we have to stay in the past forever. When we can be happy right now. Hindi siya makasagot. Pakiramdam niya ay kay tagal niya sa ulanan at ngayon lamang may nagpasilong sa kanya sa tuyo at mainit na bahay. I love you very, very much. Natakot akong balikan ka, but I can't help myself. I was prepared to hate you before, pero nang malaman kong mga pinagdaanan mo para lamang sa akin. Lucas. Say yes, Angela. Yes, Lucas. Pero paano si Harleen? She's in another world and in another man's arms. Ngumiti ito at ipinaliwanag ang inabutan sa kondominium. At least hindi ko na konsensya na may masaktan kapag binalikan kita. Yes, and I'm so happy. We'll start all over again. Itutuloy natin ang ating mga pangarap. Let's go home, Angela. Let's come back another time. Tumalima siya at magkahawak kamay nilang iniwan ang puntod ng anak. Mama, ipapasundo kita ng 9 ng gabi ha. Baka mamaya maghintay na naman yung driver dahil 12:00 ka na naman lalabas doon. Oo na, kay kulit-kulit mo na naman eh. Aling Elena ha, baka pati kayo ay malibang na naman sa party nyo. Hindi, uuwi kami sa oras ni Juanita. Nakangiti pa ang dalawa nang isinara ni Angela ang sasakyan at tumalilis na ito palayo. Noon naman dumating ang kotse ni Lucas. Saan pupunta ang mga yon? Doon sa bingo social, sa pinagtuturuang school for the handicap ni Mama. Alam mo namang linggo-linggo may fundraising doon. Aabuti na naman ng madaling araw ang mga yon. Iiling-iling na humalik siya kay Lucas. Kumusta? Heto, busy na naman. 6 na buwan na mula nang magkabalikan sila ay regular na niyang bisita ang nobyo. Maraming nabago sa buhay niya. Nakalabas si Juanita pagkatapos ng 4 na buwang therapy at counseling. Ibang-iba na ang inang umuwi kay Angela. Naghanap pa ito ng trabaho at tinanggap sa isang vocational school. Natanggap na nina Lucas at Juanita ang isa't isa. Ano na naman ang tinitingnan mo riyan ha? Abala si Lucas sa digital address book nito. Magpa-deliver tayo ng pagkain. I'm hungry. Why don't we just go out and eat somewhere? Mabuti pa nga, pero bago ang lahat. Inabot ni Lucas ang isang papel kay Angela. Ano to? Basahin mo. Napangiti siya. Application niya for a marriage contract. Sagutan mo na at nang maipasikaso ko na kay Senny. Tapos na ba ang kaso mo? Hindi pa, pero uunahin ko pa ba naman yung kaysa sa pagpapamilya ko? Tuwang-tuwa si Angela at mahigpit na niyakap ang nobyo. Oh Lucas, akala ko hindi na darating ito. Pwede ba naman yon? Kung pumayag ka lang ay matagal na tayong ikinasal sa civil. I've waited this long. What will a few months do? I'm so happy, darling. Mariin siyang niyakap ni Lucas. Ang bango-bango mo, sweetheart. Para kang laging bagong paligo. Nanggigigil ito na pinaghahalikan siya. Nakaka-tempt. Lucas, stop that. Aalis pa tayo at nagugutom ka na. Can't we do that later? No, we're celebrating tonight and let's go. Hinawakan niya ang kamay nito at hinatak sa kotse nito. You'll drive? Painosente niyang tanong. As always. Nakangiti siya nang naupo sa tabi ni Lucas. Ito ang tamang mangyari. Sila sa habang panahon. Bakit nakangiti ka riyan?
Wala, naisip ko lang na talagang ikaw ay para sa akin. You made sure of that 8 years ago. Hindi talagang mahal mo lang ako. Sabihin mo, ikaw ang mahal na mahal ako. Yabang. Tumawa ng tumawa si Lucas. Hinawakan nito ang kamay niya at saka hinalikan. I love you. I love you too. Humilig siya sa binata. Sa wakas ay tapos na ang kanyang paghihirap. At isang masayang buhay na lamang ang naghihintay sa kanila sa mga darating na panahon. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Lucas at Angela. Sana po ay naibigan niyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Muli niyo po akong samahan sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.